Amen. Luzon, Visayas at Mindanao, sa ating pong biyaya at kapayapaan mula sa ating Diyos Ama, sa ating Panginoong Kristo. Muli po, ito po programa Apostolic Back to the Bible, kung saan po nagpapahayag ng mga salita ng Diyos mula sa banal na kasulatan. Ito po yung Nicole, Badi Ariel Gibarat ng buwabati po sa inyo ng isang magandang hapon. Bago po tayo mag-upisa, ay dadaan po tayo sa mga pagbati. Nabati po natin ang ating mga kapatiran dito sa Kaibiga at Pagbagin sa pamumuno ng ating Pastor Jeff Aspi at sa kanyang may bahay. Nabati natin ang family Bayon, family Duromal, family One, family Resurrection, at ang family Mercado at family Huertes. At binabati rin natin ang family Mingito at ang family Ayag dyan sa Valenzuela. At ang lahat ng ating mga kapatiran, no, na binabati natin sila ng isang magandang gabi. At binabati natin ang ating kapatid dyan sa Hungary na si Brother Norbin Saren at sa kanyang may bahay na si dyan sa Valenzuela. At gayon din binabati natin si Sister Ariela dyan sa Dubai. At binabati rin natin ang ating mga kaibigang pastor, si Pastor Miller Reyes, at gayon din si Pastor Willie Peralta at Pastor Resti Tihome, at ang ating kaibigan na si Pastor Jimmy Istumago. At sa ating mga kaibigan na ating mga katrabaho, no, binabati natin si Brother Gilbert Flores, Albert Ilisan at Anjo Ilisan, at gayon din si Junior Barsaga, si Joel Nino, si Ralph de la Fiere at si Rafi Marquez, at ang ating foreman na si Foreman Edwin at si George Oliva. Binabati po natin sila ng isang magandang gabi, no? Sa lahat po ng ating mga kaibigan na patuloy na sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible, ay pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon po mga kaibigan ay dadako po tayo sa ating topiko, mga kaibigan at mga kapatid. Isa sa pinakamalaga na yung makilala po natin yung ating Panginoong Jesucristo. Meron kasi nag-request na ano ba ang pagkakilala ninyo sa ating Panginoong Jesucristo? Ang pagkakilala nyo ba kay Kristo? Si Kristo ba ay tao lang, mga kaibigan at mga kapatid? O si Kristo ba ay Diyos at tao? Kasi marami pong paniniwala, mga kaibigan, tungkol po sa ating Panginoong Jesucristo sa ating panahon. Isa sa mga paniniwala na si Kristo raw ay ikalawang persona ng Trinidad o Trinity, mga kaibigan. At iba naman, ang paniniwala naman ng iba, si Kristo raw ay maliit na Diyos at si Jehovah raw ang malaking Diyos. So, iba-iba ang paniniwala ng iba, mga kaibigan. At ang paniniwala naman ng iba, si Kristo raw po ay siya rin ang Ama. So, iba-iba ang paniniwala, mga kaibigan at mga kapatid, tungkol sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. So, hayaan po natin, mga kaibigan at mga kapatid, na ang banal na kasulatan po ang magbigay ng kasagutan kung ano po ba ang pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi ang pagkakilala namin sa ating Panginoong Jesucristo, kami po ay bumabatay lamang po, mga kaibigan, sa banal na kasulatan. Kaya nga, lagi namin binabasa sa banal na kasulatan yung aming pagpapahayag at ano ang aming pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi yung iba, nagkakamali sila sa pagkakilala sa Panginoong Jesucristo, no? At hindi lamang sa panahon natin, mga kaibigan, na ay marami na noon pa man sa panahon ng Panginoong Jesucristo, marami ng paniniwala tungkol sa Kanya, kung sino siya, mga kaibigan at mga kapatid. Tingnan po natin, mga kaibigan, dito po sa aklat ng Mateo 16 at ang bersikulo po ay 13. At kung meron po tayong mga katanungan, ay maaari po tayo magtanong tungkol po sa ating Panginoong Jesucristo kung ano po ba talaga siya. Tingnan niyo po sa 16:13 of the book of Matthew. Sabi rito, nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Caesarea ni Filipo, ay tinanong niya sa kanyang mga alagad na sinasabi,
Ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? At kanilang sinabi, anang ilan si Juan Bautista, ang ilan ay si Elias, at ang mga iba'y si Jeremias o isa sa mga propeta. Sumagot si Simon, sabi diyan mga kaibigan, at kanyang sinabi sa kanila, tatapwat, ano ang sabi ninyo kung sino ako? At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. So doon pa lang mga kaibigan at mga kapatid, pinahayag po ng ating Panginoong Hesus. Tinatanong niya yung mga alagad kung ano ang pagkakilala sa kanya ng mga tao. Kung sino ba yung anak ng tao, mga kaibigan, na walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Sabi ng iba, ang ating Panginoong Hesus, siya raw si Elias, yung iba naman, siya si Jeremias, ang iba naman ay isa sa mga propeta. Sa panahon naman natin, ang pagkakilala nila sa ating Panginoong Hesus, ang ating Panginoong Hesus, yun daw ang Ama. O kaya si Kristo raw ay ikalawang persona ng pagka-Diyos sa aral ng Trinity. Yung iba naman mga kaibigan at mga kapatid, si Kristo lamang ang nag-iisang Diyos. Wala nang iba at walang nagsugo sa Kanya. Parang lumalabas na sinugo ni Kristo yung Kanyang sarili. So ano po ba ang kahulugan ng salitang Kristo, mga kaibigan? Yung salitang Kristo, mga kaibigan, yan po ay Christos sa Greek, na ang ibig sabihin po ng Kristo, mga kaibigan, yan po ay anointed one o pinahiran, binigyang karapatan, mga kaibigan at mga kapatid. So, ang Kristo ba, ayon ba sa paniniwala ng banal na kasulatan? Ang Kristo po ba, siya po ba ang nag-iisang Diyos? Mga kaibigan, mga kapatid, siya ba yung Ama? Siya ba yung Diyos, mga kaibigan? So, tingnan po natin ano ang pahayag mismo ng ating Panginoong Jesucristo nang kanyang kausap ang mga Hudyo sa aklat ng 1:8 at ang bersikulo po ay 40. Sabi po ng ating Panginoong Jesucristo ay ganito po ang kanyang pagpapahayag sa mga Hudyo. Tingnan niyo po mga kaibigan, mga datapwat ngayon pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos, ito'y hindi ginawa ni Abraham. So, pahayag mismo ng Panginoong Jesucristo, ang mga Hudyo, siya po'y pinagsisikapang patayin. Sabi niya, bakit ngayon pinagsisikapan ninyo akong patayin? Taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan. Yung sinasaysay niyang katotohanan, narinig niya sa Diyos yun. Sabi niya, ako'y taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan. Totoo ba ang pagpapahayag ng Panginoong Jesucristo na siya'y taong nagsasaysay ng katotohanan? Ano po ba ang pagkakilala sa kanya ni Apostol Pablo, mga kaibigan at mga kapatid? Tingnan po natin sa aklat ng unang Timoteo sa 2 at ang bersikulo po ay 5. Tingnan po natin mga kaibigan at mga kapatid. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. So, mapapansin natin dyan mga kaibigan, ay sabi dyan, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos. So, yung iisang Diyos ba at yung isang tagapamagitan sa Diyos, yan ba mga kaibigan ay iisa? Kasi nakalagay dyan, isang Diyos at isang tagapamagitan sa Diyos. Alam natin mga kaibigan na yung isang Diyos na ito sa 1:4:24, ito po ay Espiritu. At walang iba kundi ito ang Ama. At sabi diyan, at isang tagapamagitan sa Diyos. So mga kaibigan, meron palang tagapamagitan sa Diyos.
Hindi pwede na yung tagapamagitan ay isa ring Diyos. Mga kaibigan at mga kapatid. Lalabas kasi na kung ang tagapamagitan sa Diyos ay isa ring Diyos, mga kaibigan, magiging dalawa po ang Diyos, mga kaibigan at mga kapatid, kung ating pong bibilangin ito, no? May isang Diyos na walang iba kundi ang Diyos na ating Ama. May isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Sabi ni Pablo, ang taong si Kristo Jesus. Granting, kung sasabihin namin mga kaibigan na si Kristo ay Diyos at yung Kristo na Diyos na ito ay namamagitan sa Diyos. Kung titignan po natin mga kaibigan, susuriin natin maigi, nalalabas na isang Diyos na namamagitan sa isang Diyos. Kasi lalabas po niyan mga kaibigan, ang paniniwala po natin ay aral po ng mga Trinitarian. Kasi naniniwala ang mga Trinitarian na yung anak, yun ang Diyos. Wala namang ibang tagapamagitan sa Diyos kundi yung anak na walang iba kundi ito ang Kristo, mga kaibigan, mga kapatid. Ngayon, so, ang paniniwala ni Apostol Pablo, yung tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang sabi niya, ang taong si Kristo Jesus, hindi po natin pwedeng palitan yung nakasulat sa talata. Huwag nating ipilit na yung tagapamagitan na si Kristo Jesus ay isa ring Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Kasi kung ipipilit natin na yung tagapamagitan, Diyos din mga kaibigan, lalabas ito mga kaibigan at mga kapatid, na mamagitan yung isang Diyos doon pa sa isang Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. So, ang paniniwala ni Apostol Pablo sa ating Panginoong Jesucristo, sabi diyan, siya'y tagapamagitan, ang taong si Kristo Jesus. At yan din mismo ang lumabas sa bibig ng Panginoong Hesus nang kausap niya ang mga Hudyo. Sabi niya, akong taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos, mga kaibigan. Bakit po ba ganito ang aming paniniwala sa ating Panginoong Jesucristo? Kung babalikan po natin mga kaibigan at mga kapatid, sa panahon po ni Maria, ano po ba ang nakalagay sa Mateo 1 at ang bersikulo po ay 18. Tignan po natin ang mahalaga po, ang banal na kasulatan ang magsaysay po sa atin. Ang pagkapanganak nga kay Jesucristo ay ganito. Ano po ang pagkakapanganak kay Jesucristo na ganito? Nang si Maria na kanyang ina ay mag-asawa kay Jose bago sila magsama, so hindi pa po sila nagsasama mga kaibigan at mga kapatid, ay nasumpungan siya'y nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Si Maria pala mga kaibigan, bago sila magsama ni Jose, no, na kanyang magiging asawa mga kaibigan, nasumpungan si Maria na nagdadalang tao. Malinaw naman ang nakasulat diyan na si Maria po ay nagdadalang tao. Hindi naman po nakalagay diyan na si Maria ay nagdadalang Diyos. Kasi kung sasabihin po natin mga kaibigan na si Maria ay nagdadalang Diyos, tama po yung aral ng iba na si Maria po ay ina ng Diyos, mga kaibigan. Sa aming paniniwala, batay sa banal na kasulatan, ang Diyos po ay hindi naman po siya pinapanganak at wala pong pasimula ang Diyos. Ayon po sa awit 90 verse 1 and 2, sabi doon, bago nalabas ang mga bundok o bago mo nilikha ang sanlibutan, mula nga na walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Sabihin mga kaibigan, mula sa walang pasimula, siya ay Diyos. Hanggang sa walang hanggan, siya po ay Diyos. Hindi po natigil yung pagiging Diyos ng Diyos. Kaya kung sasabihin nila na yung Diyos ay nagkatawang tao, naging tao, baka natigil yung pagiging Diyos ng Diyos dahil dumaan sa pagiging tao. Pero sabi diyan,
mula sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan, sabi diyan, ikaw ay Diyos. Kaya, ano ang pagpapatunay mga kaibigan? Ang banal na kasulatan po ang nagpapahayag kung ano po ba ang Panginoong Jesucristo. Sa verse 20 po, natapos samantalang pinag-iisip niya ito ay narito ang isang anghel ng Panginoon. Habang iniisip ni Jose na hiwalayan niya si Maria, dumating yung anghel. Anong sabi? Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Ano po ba yung dinadala ni Maria? Dinadalang tao. Hindi po Diyos ang nakalagay, mga kaibigan at mga kapatid. Dinadalang tao. Doon pa lang mga kaibigan, doon pa lang sa sinapupunan pa lang ni Maria, pinapahayag na ng banal na kasulatan na dinadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo, mga kaibigan at mga kapatid. Hindi po siya nakalagay na dinadalang Diyos ni Maria, kundi ang nakalagay ay dinadalang tao, mga kaibigan at mga kapatid, na nasa sinapupunan po ni Maria, mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Paano po ba mga kaibigan si Maria ay nagdadalang tao batay sa banal na kasulatan? Kung titingnan po natin sa Lucas chapter 1, ano ang pagpapahayag ng banal na kasulatan sa 31? Maganda po mga kaibigan, ang pagpapaliwanag natin ay dapat laging nakasulat sa Biblia para wala tayong self-interpretation, wala tayong sariling pagpapaliwanag sa ating sarili, kundi ang Biblia mismo ang ginagamit natin para ipaliwanag kung ano ba ang ating Panginoong Jesucristo. Tingnan niyo po sa Lucas 1:31. At narito maglilihi ka sa iyong tiyan, sabi po ng anghel kay Maria, at manganganak ka ng isang lalaki, at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan, at sa kanya ibibigay ng Panginoon Diyos ang luklukan ni David na kanyang ama. At siya'y maghahari sa angkan ni Jacob magpakailanman, at hindi magkakawakas ang kanyang kaharian. At sinabi ni Maria sa anghel, papaanong mangyayari ito? Sabi ni Maria, sabi ng anghel, ikaw yung maglilihi sa iyong tiyan, manganganak ka ng isang lalaki, tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. Sabi ni Maria, paano mangyayari ito? Sabi niya, sa ako'y hindi pa nakakilala ng lalaki. Yung salita kasing nakilala, yan po sa ibang term, yan po ay wala pang sumisiping sa kanyang lalaki. No? Wala, sabi niya mga kaibigan, sinabi sa kanya, ako'y hindi pa nakakilala ng lalaki. At sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo, nililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman ang banal na bagay na ipinanganganak ay tatawaging anak ng Diyos. Ano po ba mga kaibigan ng si Maria po? Sabi niya, paano kung magkakaroon ng anak na lalaki? Wala pang lalaking sumisiping sa akin. Sabi ng anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo, nililiman ka ng kanyang kapangyarihan. No? Ang ipinanganak na bagay ay tatawaging anak ng Diyos. Paglilim po ng Espiritu Santo sa kay Maria, mga kaibigan at mga kapatid, nabuo yung bata sa loob ng katawan, kaya dinadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Yung Espiritu ba ng Diyos, mga kaibigan, yun ba ang lumalang ng sanggol sa loob ni Maria? Kasi merong pahayag si Job, mga kaibigan at mga kapatid, sa 33:4 ng Job, tignan po natin. At nilalang ako ng Espiritu ng Diyos, at ang hinga ng makapangyarihan sa lahat ay nagbibigay sa akin ng buhay. Ayon po mga kaibigan sa pahayag ni Job, nilalang ako ng Espiritu ng Diyos. So yung kay Maria, mga kaibigan, ang lumalang doon sa dinadalang tao ni Maria, yun po ay Espiritu ng Diyos, mga kaibigan. Kaya
dinadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Mga kaibigan at mga kapatid, hindi po magkaiba yung Espiritu ng Diyos sa Espiritu Santo, mga kaibigan at mga kapatid. So, dinadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya si Jesucristo, mga kaibigan, nang pinanganak siya, siya po ay nagbigay lugod sa Diyos at nagbigay lugod sa mga tao. Painggan po natin kung siya na mismo ang Diyos, bakit magbibigay lugod pa siya sa Diyos at sa mga tao? Tignan nyo sa aklat, mga kaibigan, ng Lucas. Bagamat ang Panginoong Jesucristo ay nagbibigay halimbawa sa atin na dapat din tayong magbigay lugod sa Diyos at sa mga tao. Tingnan nyo po sa aklat ng Lucas, mga kaibigan. Ano po ba ginawa ng ating Panginoong Jesucristo? Sa Lucas 2 at ang bersikulo po ay 52. At lumaki si Jesus sa karunungan at sa pangangatawan at sa pagbibigay lugod sa Diyos at sa mga tao. Kung si Kristo na yung Diyos, magbibigay lugod pa ba siya sa Diyos? Diyos na nga ang sarili niya. O kaya, Diyos na nga siya, bakit kailangan pa siya na magbigay lugod sa sarili niya? So, ibig sabihin, ano ibig sabihin nito, mga kaibigan at mga kapatid? Nagbigay siya lugod sa Diyos at nagbigay lugod siya sa mga tao. At isa pa, mga kaibigan at mga kapatid, sa banal na kasulatan, wala pang taong nakakita kailanman sa Diyos. Wala pang kailanman tao nakakita sa Diyos, mga kaibigan. Yan po ay pahayag ni John. Tingnan niyo po ang sabi ni John. Sa unang 1:4 at ang bersikulo po ay 12. Tingnan niyo, mga kaibigan at mga kapatid, ay ganito. Sino man ay hindi nakakita kailanman sa Diyos. Kung tayo'y nag-iibigan, ang Diyos ay nananahan sa atin at ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Sabi diyan, sino man ay hindi nakakita kailanman sa Diyos. Kung ang Panginoong Jesucristo, siya po ay Diyos, bakit isusulat pa ni John na sino man ay hindi nakakita kailanman sa Diyos? Tanong po, si Juan ba, nakita niya ba si Kristo? Ang mga apostol ba, nakita ba nila si Kristo? Mga kaibigan at mga kapatid. Si Felipe, nakita niya ba si Kristo? Nakita po nila si Kristo. Pero sabi mismo ni Juan, walang taong kailanman nakakita sa Diyos. Kung si Kristo po ay Diyos at si Kristo ay nakita ni Juan, lalabas na magiging sinungaling si Juan sa kanyang pahayag na walang kailanman nakakita sa Diyos. Nakita niya si Kristo, Diyos pala si Kristo. So lumalabas, nagiging salungat si Juan sa kanyang pahayag na walang kailanman nakakita sa Diyos. Samantalang, nakita nila si Kristo at hindi lamang nila nakita, nahipo pa nga nila ang Panginoong Jesucristo. Siya rin po ang may pahayag sa unang 1:1. Pakinggan niyo, mga kaibigan at mga kapatid. Ano ang pagpapahayag din ni Juan? Si Juan po rin ang nagsabi nito. Yaong buwat sa pasimula. Sino po ba yung nagbuwat sa pasimula? Tumutukoy po, mga kaibigan, sa ating Panginoong Jesucristo. Yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata. Yaong aming namasdan at nahipo ng aming mga kamay. Kita niyo, mga kaibigan, narinig nila, nahipo nila, tapos nahipo nila, namasdan ng kanilang mga mata tungkol sa salita ng buhay. At ang buhay ay nahayag at aming nakita. Nakita po nila, mga kaibigan. At pinatotohanan sa inyo aming binabalita ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag. Sabi nila, mga kaibigan, yaong buwas sa pasimula, yaong aming nakita at aming namasdan at nahipo ng aming mga kamay, nakita pala nila hindi lang nila nakita, nahawakan pa nga nila, namasdan pa nga nila, mga kaibigan at mga kapatid. Sabi ni John din ang may sabi, walang taong kailanman nakakita sa Diyos. Kung hindi nga nila nakita ang Diyos, mahahawakan pa ba nila ang Diyos? Si Kristo nahawakan nila
nahipo nila namasdan pa nga nila mga kaibigan at mga kapatid. Walang taong kailanman nakakita at mga kaibigan, ang Diyos po ay hindi po nakaranas ng kamatayan sapagkat ang Diyos ay wala pong kamatayan ayon sa pahayag ng banal na kasulatan sa unang Timoteo 1 at ang bersikulo po ay 17. Tingnan po natin mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita sa iisang Diyos, ay ang kapurihan at ang kaluwalhatian magpakailan-kailanman siya na. Sabi diyan mga kaibigan, haring walang hanggan, now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God. Sabi diyan, immortal, invisible, eternal, hindi nakikita, walang kamatayan. Tanong mga kaibigan, si Kristo po ba? Siya po ba'y namatay o hindi? Ang Panginoong Jesucristo po'y namatay. Pahayag ni Apostol Pablo, siya'y namatay dahil sa atin. Namatay po ang Panginoong Jesucristo. Pero yung Diyos, mga kaibigan, na walang iba, kundi ang Ama, wala po yung kamatayan. At bakit naman sasabihin ng iba na si Kristo yung Ama? Yung paniniwala naman nila, si Kristo raw ay walang literal na Ama. Kasi raw si Kristo raw mismo ang Ama. Parang nagkakamali po kayo mga kaibigan at mga kapatid. Lumalabas dyan nang si Kristo ay tumatawag sa Ama, siya na pala mismo ang Ama, ginagawa po nating artista ang Panginoong Jesucristo na tumatawag siya sa Ama, siya rin pala yung Ama na kanyang tinatawagan. Totoo ba na yung Ama ay merong anak at yung anak naman ay merong Ama? Mga kaibigan at mga kapatid, tingnan po natin. Yung Ama ba ay merong anak? Pakinggan nyo sa aklat ng Mateo sa 3 at ang bersikulo po mga kaibigan ay 16. At nang mabautismuhan si Jesus pagdakay umahon sa tubig, at narito nangabuksan sa kanya ang mga langit, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababa tulad sa isang kalapati na lumalapag sa kanya. At narito ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Yung tinig po mga kaibigan ay tinig pong mula sa mga langit. And to allow a voice from heaven. Sabi niya mga kaibigan, saying, this is my beloved Son. So yung tinig mga kaibigan, mula po yun sa mga langit, hindi po nanggaling sa bibig ni Kristo. Kasi kung si Kristo, siya yung Ama, ayon sa paniniwala ng iba, dapat sinabi ni Kristo, ako ang sinisintang Ama. Hindi. Ang sabi ng tinig, ito ang sinisinta kong anak na siya ang lubos na kinalulugdan. Pinakikilala po mga kaibigan ng banal na kasulatan na merong Diyos na nasa langit na tumawag kay Kristo na anak, mga kaibigan at mga kapatid. So, yung Ama, meron po siyang anak. Tanong ko, si Kristo po ba bilang anak, meron po ba siyang Ama na tinatawag mga kaibigan at mga kapatid? Painggan niyo po sa 12:28 ng 1 kung meron bang tinatawag na Ama si Kristo. Tingnan po natin mga kaibigan at mga kapatid ang pahayag ng banal na kasulatan. Tingnan niyo po sa 12:28 of the book of John. Sabi po rito ay ganito, Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Dumating nga ang isang tinig na mula sa langit. Saan po ba galing yung tinig?
Ang tinig daw po, ayon sa banal na kasulatan, ay dumating nga ang tinig mula sa mga langit. Hindi yung tinig nagmula kay Kristo. Sabi ni Kristo, Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Dumating nga ang isang tinig na mula sa langit. Kung yung tinig po mga kaibigan ay mula sa langit, yung nagsalita mga kaibigan ay nasa langit. Hindi naman pwede mga kaibigan na yung tinig galing sa langit, tapos yun ang salita nasa lupa. Hindi pwede yun. No? Dumating nga ang tinig na mula sa langit na nagsasabi, niluwalhati ko na at muli kong luluwalhatiin ang karamihan ng nangaroroon at nakarinig ay nagsipagsabing kumulog. Kita mo, yung sinabi pala ng Ama na niluwalhati ko na at muli kong luluwalhatiin, yung mga tao pala doon, narinig nila yung tinig na yon. Kung walang nagsalita doon sa langit, hindi ba nila marinig yun? Anong sabi nila? Pero, yung pagkakarinig nila ng tinig ng Ama, hindi po nila maintindihan. Para sa kanila, yung tinig daw, sabi diyan, ang karamihan ng nangaroroon ay nakarinig ay nagsipagsabing kumulog. Yung sinabi ng Ama, ang pagkakarinig ng tao, kumulog. Saan po ba kumukulog? Sa langit po ba o sa lupa? No? Sabi nila kumulog. Sinabi ng mga iba, isang anghel ang nakikipag-usap sa kanya. Aba, yung narinig nila yung tinig ng Ama na sinasabi, niliwalhati ko na at muli kong luluwalhatiin. Yung mga tao nag-isip na ano kaya yun? Kumulog ata. Yung iba naman, baka isang anghel, nag-akala na sila baka isang anghel ang nakipag-usap sa kanya. No. Sabihin, si Kristo, tinatawag po siyang Ama, mga kaibigan. At yung Ama naman, meron naman po tinatawag na anak. Kasi hindi natin pwedeng itanggi na merong Ama, merong anak. Kasi pag tinanggi natin na may Ama, na walang Ama, walang anak, lalabag po yan, tayo po itutungo sa pagiging isang Antikristo. Ang tawag yan sa atin, Antikristo. Pag tinanggihan natin na may Ama at merong anak, maigi, mga kaibigan, basahin natin para meron po tayong ebidensya. Sa 2:22 ng 1, ano po ang pagpapahayag ng banal na kasulatan ay ganito. Sino ang sinungaling? Kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo. Ito ang Antikristo. Sa makatuwid ay ang tumatanggi sa Ama at sa anak. So pagka tinatanggihan pala natin yung Ama at anak, Antikristo ang tawag po ng banal na kasulatan, mga kaibigan. Yung ginagawa ng iba, yung Ama, yun na rin yung anak. O kaya yung anak, yun na din ang Ama, mga kaibigan. Kaya, pag namatay yung anak, di patay na rin yung Ama, mga kaibigan. Pag namatay si Kristo, patay na rin ang Ama. Ngayon, kung namatay si Kristo, na siya ring Ama, sino ang bumuhay kay Kristo? Ang sagot nila, binuhay ni Kristo yung kanyang sarili. Tanungin natin ang Biblia, sino po ba bumuhay kay Kristo? Painggan nyo sa aklat ng Galatia 1. At ang bersikulo, mga kaibigan, ay 1. Ito ang pagpapahayag ng banal na kasulatan. Si Pablo na apostol, hindi mula sa mga tao, ni sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo. At ng Diyos Ama na siyang sa Kanya'y muling bumuhay. Ang bumuhay pala sa ating Panginoong Jesucristo, yung Diyos Ama. Tingnan pa natin sa aklat ng Gawa sa 5 at ang bersikulo, mga kaibigan, ay 30.
ano ang pagpapahayag ng banal na kasulatan tungkol po sa binuhay ng Diyos ang Panginoong Jesucristo. Tingnan nyo sa 5:30 of the book of Acts ay ganito ang ating mababasa. Ibinangon ng Diyos ng ating mga magulang si Jesus. Si Jesus ba yung Ama? Si Jesus ba yung Diyos? O yung Diyos ng ating mga magulang, ibinangon si Jesus na siya ninyong pinatay na ibinitin sa isang punong kahoy. Siya'y pinadakila ng Diyos. Si Jesus pala, nang siya po ay ibinangon sa mga patay ng Diyos, pinadakila pala siya ng kanang kamay ng Diyos upang maging prinsipe at tagapagligtas. Tuloy po natin. Siya'y pinadakila ng Diyos ng kanyang kanang kamay upang maging prinsipe at tagapagligtas, upang magbigay ng pagsisisi sa Israel at kapatawaran ng mga kasalanan. Si Kristo pala nang binuhay ng magulip, siya pala ay pinadakila ng Diyos upang maging prinsipe at tagapagligtas, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga doon sa Pilipos chapter 2 verse 9, siya naman ay pinadakila ng Diyos at binigyan ng pangalang lalong sa lahat ng pangalan. No? Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod na nasa langit, nasa ibabaw ng lupa, nasa ilalim ng lupa, upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon, sabi doon, sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. So, kaya maliwanag mga kaibigan at mga... Ngayon, ano pa ang paniniwala ng banal na kasulatan? Tanong po mga kaibigan, si Kristo ba, nang nasa langit ba siya? Nang umakyat ba si Kristo sa langit? Na nasa kanan ng Diyos? Siya po ba ay Diyos? Tinatawag ba siyang Diyos doon sa kanan ng Diyos? O tinatawag si Kristong anak ng tao? Kasi wala silang mabasa sa Bible nang si Kristo ay nasa kanan ng Diyos, ay si Kristo ay Diyos. Wala silang mababasa ng ganun. Kundi ang mababasa nila sa Bible, si Kristo nang nasa kanan ng Diyos, ang tawag po sa kanya ay anak ng tao, mga kaibigan at mga kapatid. Sa nakita ni Esteban, si Kristo hindi po nakaupo, nakatindig. Sa aklat naman ni Pablo, si Kristo naman po nakaupo sa kanan ng Diyos. Tingnan po natin yung sinabi ni Esteban sa 7 ng Gawa, at ang bersikulo po ay 55 hanggang 56 nang bago mamatay si Esteban. Anong kanyang pagpapahayag? Datapwat siya'y palibasay puspos ng Espiritu Santo, ay tumitig na maigi sa langit, at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatindig sa kanan ng Diyos. Anong tawag niya kay Jesus? Tuloy. At nagsabi, narito, nakikita kong bukas ang mga langit at ang anak ng tao na nakatindig sa kanan ng Diyos. Wala namang ibang nakatindig sa kanan ng Diyos doon sa verse 55, kundi si Jesus At yung nakatindig sa kanan ng Diyos na si Jesus, sabi doon sa 56, nakatindig ang anak ng tao. Nakalagay ba dyan, nakatindig ang Diyos sa kanan ng Diyos? Mali po yun, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga kahit sa pagbabalik ni Kristo, anak ng tao pa rin ang tawag sa kanya Pakinggan nyo sa aklat po, mga kaibigan, ng Mateo 16, at ang bersikulo po ay 27. Tingnan po natin. Sapagkat ang anak ng tao ay pariritong nasa kaluwalhatian ng kanyang ama na kasama ang kanyang mga anghel. At kung magagayoy, bibigyan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Yung anak daw ng tao, mga kaibigan, pariritong nasa kaluwalhatian ng kanyang ama kasama ang mga anghel. Di tinatawag din po siyang anak ng tao, mga kaibigan. Nung nandun siya sa langit, sabi ng iba, si Kristo raw nasa langit daw, Diyos.
Saan mabasa sa Bible yun na si Kristo ay Diyos nang nasa langit? Ang nakalagay sa Biblia, si Kristo, anak ng tao. No? Kaya sa pagbabalik ni Kristo, siya pa rin po ay anak. Sabi ni Pablo, hinihintay natin ang kanyang anak sa kanyang pagparito na magliligtas sa atin sa galit na darating. Unang Tesalonica 1 at ang bersikulo po ay 10. Tingnan nyo po. Ay ganito po ang pahayag ng banal na kasulatan, mga kaibigan. At upang hintayin ang kanyang anak na mula sa langit na kanyang ibinangon sa mga patay. Yung kanyang anak pala na hinihintay natin na kanyang ibinangon sa mga patay, nagmula pala yung sa langit. Yung namatay, iniliping, muling nabuhay, mga kaibigan, yun po ang umakyat sa langit, umupo sa kanan ng Diyos. Anong ginagawa ni Kristo nang nasa langit siya, mga kaibigan at mga kapatid? Baka ito ay itanong na ating mga kababayan. Ano po ba ginagawa ni Kristo nang nasa langit siya? Siya ba yung Diyos? Tignan nyo kung anong ginagawa ni Kristo. Sa aklat po ng Roma 8 at ang bersikulo po ay 34. Tingnan po natin. Sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay? Oo, yaong nabuhay na maguli sa mga patay, na siyang nasa kanan ng Diyos, na siya namang namamagitan dahil sa atin. Si Kristo pala, mga kaibigan, nang siya po ay nasa kanan ng Diyos, siya po ay namamagitan sa atin. Kaya ang pahayag ni Pablo sa 1 Timothy 2:5, may isang Diyos, may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ano po yung tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao na nasa kanan ng Diyos? Ang taong si Kristo Jesus. Ayan po ang pahayag ni Pablo. Yung taong si Kristo Jesus na nasa kanan ng Diyos, namamagitan nyo sa Diyos at sa mga tao. No? Ang kanyang kalagayan doon, mga kaibigan, maluwalhating katawan. Tinatawag rin po siyang anak ng tao sa langit. Kasi sa pagbabalik ni Kristo, mga kaibigan, maghahari pa siya ng 1,000 taon. Mga kaibigan at mga kapatid, maghahari si Kristo at ang mga banal sa loob ng 1,000 taon. Si Kristo po, mga kaibigan, ay anak ng Diyos. Maging sa aklat ng Revelation, si Kristo tinatawag pa rin na anak. Tingnan nyo, mga kaibigan, sa aklat ng Revelation, ano ang pahayag ng banal na kasulatan, mga kaibigan at mga kapatid, sa 3:12 po ng Apokalipsis. Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos, at hindi na siya lalabas pa doon, at isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos. Ang nagsasalita po rito, walang iba kundi si Kristo. At ang pangalan ng bayan ng aking Diyos, at ang bagong Jerusalem na mananaog buwas sa langit mula sa aking Diyos, at ang aking sariling bagong pangalan. Sino po ba ang nangungusap dito, mga kaibigan? Italon po natin, mga kaibigan, kung titignan po natin kung sino po itong nangungusap na ito. Sino po ba ito sa 2:18 ng Apokalipsis? At sa anghel ng iglesia sa Tiatira ay isulat mo ang mga bagay na ito. Ay sinasabi ng anak ng Diyos na may mga matang gaya ng ningas ng apoy, at ang kanyang paa ay gaya ng tangsong binuli. Ito pala, mga kaibigan, salita ito ng anak ng Diyos. Yung nakita ni Juan, mga kaibigan, sa chapter 1, na ang kanyang mata ay gaya ng ningas ng apoy, at ang kanyang damit ay hanggang sa paa na may bigkis ang dibdib ng isang pamigkis. Ito po ay walang iba kundi ang anak ng Diyos
Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, mga kaibigan. Baka meron pong mga katanungan ang ating mga viewers, pwede po sila mag-comment upang ito po isagutin natin. Kung meron po silang pag-aalinlangan sa mga bagay na ipinahayag natin at tinuturo natin ngayong gabi, mga kaibigan at mga kapatid. So, ano po ba ang pagkakilala namin sa ating Panginoong Jesucristo? Sa Matthew 1:18, dinadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Siya po ay nagbigay lugod sa Diyos at sa mga tao. Namuhay na gaya ng tao, mga kaibigan, nagganyong alipin, nakitulad sa mga tao, mga kaibigan at mga kapatid. Ano po ba? Sabi ni Kristo, ako'y taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Sabi ni Pablo, may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Malinaw po yan, mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon po, pagka naniniwala ba kami na si Kristo po ay tao, kami po ba ay Antikristo? Tignan po natin, mga kaibigan, sa aklat po ng unang Timoteo, sa John chapter 4, verse 1 and 2, tignan po natin. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subugin ang mga espiritu, kung sila ay sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaan, propeta sa sanglibutan. Dito'y nakikilala ninyo ang espiritu ng Diyos. Sabi diyan, mga kaibigan, mga kapatid. Ang bawat espiritong nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. Ang pagpapahayag ba na si Jesucristo ay naparitong nasa laman? Sa Diyos po ba o hindi? Sabi ng banal na kasulatan, ang nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. Yung iba, ang pagpapahayag nila kay Kristo, naparitong Diyos. Hindi. Naparitong nasa laman. Kasi kung ang Panginoong Jesucristo ay naparitong Diyos, hindi nga na ipakikilala na merong iisang Diyos sa langit. Kasi siya na mismo ang Diyos. Bakit pinakikilala pa ni Kristo na yung Ama, yun ang Diyos? Sabi niya sa John 17 verse 3, ito ang buhay na walang hanggan. Nakatingala yung mata ni Kristo sa langit na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Ang dapat daw makilala na iisang Diyos na tunay, sabi ni Kristo, walang iba kundi ang Ama. Ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Pag sinabing iisang Diyos, hindi mo na pwede dagdagan. Hindi mo na pwedeng bawasan. Iisang Diyos na nga Sino tinutukoy niya? Walang iba kundi yung Ama. Hindi sinabi ni Kristo, ikaw ay makilala nila at ako na iisang Diyos na tunay. Hindi niya po yan sinabi. Ang makilala na iisang Diyos na tunay, yung Ama na kanyang itiningala sa langit. Yun ang makilala na iisang Diyos na tunay. Dahil yung iisang Diyos na yon na kanyang Ama, yun din ang Diyos at Ama ni Kristo. Sabi niya yan sa aklat ng 1:20 at ang bersikulo po ay 17. Tingnan niyo, mga kaibigan. Sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mo akong hipuin, sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa aking Ama. Sabi ni Jesus kay Maria, ngunit pumaroon ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama, inyong Ama, aking Diyos at inyong Diyos. Si Kristo pala, mga kaibigan, sabi niya, aakyat ako sa aking Ama, inyong Ama, aking Diyos at inyong Diyos. Merong kinikilalang Diyos si Kristo at meron po siyang kinikilalang Ama. Pwede ba yun, mga kaibigan, na isang Diyos may kinikilala pang Diyos? Lumalabas, mga kaibigan, na magiging dalawa po ang paniniwala nyo sa Diyos, mga kaibigan.
Pero sa amin, mga kaibigan, iisa lang po ang Diyos. Sabi rin ni Kristo sa Lucas chapter 12 verse 28, sumagot si Jesus, ang Pangulo ay pakinggan mo, o Israel, ang Panginoon nating Diyos, kasama si Kristo rin eh. No? Ang Panginoon nating Diyos ay, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. Maliwanag naman sinabi ni Kristo, pakinggan nyo Israel, ang Panginoon nating Diyos, subject si Kristo sa kanyang pagpapahayag na ang Diyos ng Israel na iisa ay iisang Panginoon. Dinggin nyo Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisang Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesucristo, mga kaibigan, sa Marcos chapter 10 verse 18, nagtanong sa kanya ang binata. Sabi niya rito, Marcos 10:18 ay ganito. At nang sa 17, at nang siya'y umalis na lumalakad sa daan, ay may isang tumakbong lumapit sa kanya at lumuhod sa harap niya. At siya'y tinanong, mabuting guro, ano ang gagawin ko upang ako'y magmana ng buhay na walang hanggan? At sinabi sa kanya ni Jesus, bakit tinatawag mo akong mabuti? Walang mabuti kundi isa lamang, ang Diyos. O, kita nyo mga kaibigan, sabi ng tumatakbo kay Jesus, mabuting guro, anong gagawin ko upang ako'y magmana ng buhay na walang hanggan? Sabi ni Jesus, bakit mo ko tinatawag na mabuti? Iisa ang mabuti, ang Diyos. Kung Diyos pala siya, tama, mabuti talaga ako kasi ako ang Diyos. Pero sabi niya, bakit mo ko tinatawag na mabuti? Iisa ang mabuti. Ang mabuti ay ang Diyos, mga kaibigan. Kasi kung siya mismo yung Diyos, sasabihin niya, tama ka, ako'y mabuti kasi ako yung Diyos. Hindi niya tinanggap yung sinabi ng isang tao eh. Sabi niya, mabuting guro, anong gagawin ko upang ako'y magmana ng buhay niya walang hanggan? Sabi niya, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti, sabi niya, kundi iisa lamang. Sino yung iisa lamang? Ang Diyos. Kasama ba siya sa iisa lamang? Hindi. Ito lamang po mga kaibigan, hindi rin po ito napapansin ng iba. Yan ang nakakalungkot. Na malinaw naman na sinabi ni Kristo na walang mabuti kundi isa lamang, singular. Hindi plural. Hindi nga sinabi walang mabuti kundi kami lamang. Hindi. Kundi isa lamang. Sino yun? Yung isa lamang? Ang Diyos. Sino po ba yung isang Diyos lamang? Paenggan nyo sa 1 Corinto 8:6, sabi doon, ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, na nagbuwat sa Kanya ang lahat ng bagay at tayo'y nagbuwat sa Kanya. Sabi doon, at isa lamang Panginoong Jesucristo na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa pamamagitan niya. So ayon kay Apostol Pablo, may iisang Diyos lamang, ang Ama. Kung Trinitarian siguro si Apostol Pablo, baka sabihin ni Apostol Pablo, ang iisang Diyos lamang, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Kasi yun ang konsepto ng mga Trinitarian. Pagdating sa one God, automatic, merong 3 person. Kaya ang paniniwala nila, one God and 3 person. Pero kay Apostol Pablo, dahil hindi Trinitarian si Apostol Pablo, na ang isang Diyos lamang ay walang iba kundi ang Ama, mga kaibigan at mga kapatid. Yun lamang ang kanya pinakikilala. Kasi kung Trinitarian si Apostol Pablo, baka sinabi niya, hindi ba ganyan naman, ngunit sa ganang atin, may isang Diyos lamang, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Pero dahil hindi Trinitarian si Apostol Pablo, ang tinumbok niya lamang na isang Diyos ay walang iba kundi ang Ama. Ayaw nyo ba itong tanggapin na ang isang Diyos lamang ang Ama? Makakalaban ninyo unang-una si Kristo. At pangalawang makakalaban ninyo si Apostol Pablo. Siya ang nagpahayag yan, mga kaibigan. Yung aral ba ni Apostol Pablo ay iba sa aral ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi ni Pablo, kayo'y maging tagatulad sa akin, gaya ko naman kay Kristo.
Saan po ba galing yung ipinapangaral ni Apostol Pablo, mga kaibigan at mga kapatid? Di ba yung pinapangaral ng ating Apostol Pablo ay galing sa ating Panginoong Jesucristo? Painggan nyo sa 14:37 ng unang Korinto. Painggan nyo, mga kaibigan at mga kapatid. Kung iniisip nino man na siya'y propeta, o ayon sa Espiritu ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Lahat ng utos na ipinapangaral ni Pablo, utos po yan ng Panginoon. At ang Panginoon na ito ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Ang Apostol Pablo po ang nagpahayag na may isang Diyos, may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Baka mamaya, mga kaibigan, magalit kayo sa akin. Si Pablo po ang nagpahayag niyan. Ngayon, kung hindi nyo tatanggapin yung sinabi ko na ang taong si Kristo Jesus, huwag nyo na rin tanggapin yung sinabi ni Pablo na yung tagapamagitan sa Diyos ay taong si Kristo Jesus. Dapat doon kayo magalit kay Pablo, hindi sa akin, kasi inuulit ko lang naman yung sinasabi ni Pablo doon sa aklat ng Timoteo. Inuulit ko lang, mga kaibigan, upang yung doktrina at aral namin ay hindi iba doon sa aral ni Apostol Pablo, mga kaibigan, mga kapatid. Parehas ang aral namin, Apostol Pablo, kasi naniniwala ang Apostol Pablo na si Jesucristo ay merong Diyos at Ama. Basahin natin, mga kaibigan, sa 2 Korinto sa 1 at ang bersikulo po ay 3. Babasahin ko po, mga kaibigan. Ako po ay hindi mapapaliwanag kundi babasahin ko po. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi ni Pablo, mga kaibigan at mga kapatid, blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ. No? Purihin nawa ang Diyos at Ama ng Panginoong Jesucristo. Naniniwala rin ba si Apostol Pedro na ang Panginoong Jesucristo ay merong Diyos at Ama? Basahin po natin sa kanyang pahayag sa unang Pedro 1 at ang bersikulo po ay 3 ay ganito. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Yun din po ang pagpapahayag ng mga apostol. Kaya yan din po ang pangangaral namin, mga kaibigan. Sabi diyan, purihin nawa ang Diyos at Ama ng Panginoong Jesucristo. At ang pahayag ng Panginoong Jesucristo, aakyat ako sa aking Ama. Inyong Ama, yung Ama ni Kristo, yun din po ang Ama natin. Ang Diyos ni Kristo, yun din po ang Diyos natin. Bakit, mga kaibigan? Ano po ba natin ang Panginoong Jesucristo? Kung yung Ama ni Kristo ay Ama natin at ang Diyos ni Kristo ay Diyos natin, ano naman natin ang Panginoong Jesucristo? Painggan nyo, mga kaibigan, sa aklat ng Roma 8. Ano ang pahayag ng banal na kasulatan sa 8 at ang bersikulo po ay 29 ay ganito. Sapagkat yaong mga una pa kanyang nakilala, ay itinalaga naman niyang maging katulad ng larawan ng kanyang anak. Kapasin niyo, mga kaibigan, sapagkat yaong mga nang una pa ay kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak. Kung tayo po'y magiging larawan ng kanyang anak, ano mangyayari? Upang siya, si Kristo, ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Si Kristo pala, panganay sa maraming magkakapatid. Kung si Kristo yung panganay natin, kung sino yung Ama ni Kristo, yun din po yung Ama natin. Kung si Kristo po ang panganay natin, kung sino ang Diyos ni Kristo, yun din po ang Diyos natin. Dahil sabi ni Kristo,
aakyat ako sa aking Ama, inyong Ama, aking Diyos, at inyong Diyos, mga kaibigan. At mga kaso, ang problema, yung sinasabi ni Kristo sa 20:17 ng 1, ito po ay baliwala sa ibang mangangaral. Dahil ang gusto nilang mangyari, si Kristo na mismo ang Ama. No, sabi nga ni Kristo, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Yung iba, binabay pa si Kristo Nilalagpasan si Kristo. Gusto nila, doon agad sila sa Ama. Alalahanin niyo mga kaibigan, may tagapamagitan para makalapit ka sa Diyos, mga kaibigan, dadaan ka sa kanyang tagapamagitan. Sabi ni Kristo, ang hindi tumatanggap sa inyo, ako ay hindi tinatanggap. Ang hindi tumatanggap sa akin, hindi naman tumatanggap doon sa nagsugo sa akin. Mga kaibigan. Maraming salamat mga kaibigan at mga kapatid sa lahat po ng ating mga viewers na patuloy na sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible. Nawa po kami po ay nakapaglingkod sa inyo kahit papaano. At kung meron po tayong mga tanong, mga kaibigan, pagkalipas po ng live na ito, ay sasagutin po natin yan next week sapagkat ang ating oras ay nagmamadali na mga kaibigan, mga kapatid. Binabati natin ang ating mga kaibigan, no? Si Padre Edwin Romal na ating manggagawa dito sa kaibigan, si Padre Luis na ating nakasama ngayon. Sa lahat po ng ating mga viewers na patuloy na sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible, pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos. Next week po, tayo po ay magkarinigan muli. At kung meron po kayong mga tanong dyan, pwede po kayong mag-comment. At yan po ay sasagutin po namin yan sa tulong at awa ng Panginoong Hesus. Maraming salamat po at pagpalain ko yan ng Panginoong Kristo. Hallelujah.